Yan. Good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ngayon mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber, ganun din sa ating mga viewer at sa ating mga follower. Ngayon mga idol, ang paksa ng ating programang ito, meron na akong isi-share sa inyo tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa senior. Ang topic ng ating usapan mga idol, tungkol ito sa mga senior. At bilang isa na rin ako sa mga senior, ay nais ko lang ibahagi sa inyo mga idol, lalo na sa aking mga kapwa senior, yung aking naging karanasan. At itong topic natin ay hindi lamang para sa mga senior. Ganyan din sa mga hindi pa senior dyan, in the long run, magiging senior din kayo, di ba? Tama? At pag nakakuha kayo ng idea tungkol sa topic ng usapan natin ito, ay mapapakinabangan nyo to habang kayo ay papalapit na sa pagiging senior. Pero ganito mga idol, ay share ko lang sa inyo kung bakit ko itinapik sa usapan natin ito ang tungkol sa mga senior. Alam nyo ba mga idol, dati hindi ako naniniwala na kapag senior ka na, nagbabago ang iyong lakas at pakiramdam. Hindi ako dati naniniwala sa ganun. Pero mga idol, mula nung maging karanasan ko, totoo nga pala na kapag ikaw ay naging senior na, malaki ang ipagbabago. Dahil ganito yon. Alam niyo ba mga idol, nung ako'y nagpunta nung Quezon City nung mga nakaraang, siguro mga 3 weeks ago na nakalipas, yung dinadaanan namin may konting baha. Tapos ang ginawa nung mga, ewan natin kung sino naglagay nun doon, naglagay sila ng mga tapakan. Mga bato na malalapad, mga simento na binakbak, tapos malalapad siya, inilatag doon sa baha kasi hindi naman kataasan yung baha niya, pero kung nakasapatos ka, lulubog sapatos mo. Mga lagpas sa sakong ng paa natin yung pinakabaha. Kaya naglagay sila ng mga tapakan na bato-bato, yung semento na binakbak at inilatag doon. Ngayon, tama naman yung step ng hakbang, yung pagkakalatag. Kaya lang may mga portion doon na medyo malayo. Mga 1 metro mahigit yung layo nung distansya. So hindi mo kayang hakbangin. Ngayon, ang ginawa ng inyong lingkod, mga idol, may mga kasabay ako, may mga nauna sa akin. Yung mga nauna sa akin na mga nagdadaan doon, nilulundag nila yun, nilulundag yung distansya nung mahigit 1 metro, yung distansya Ngayon, kung hindi mo kaya lundagin, pupunta ka bababa ka dito sa may gilid, mataas naman yung gilid, doon ka dadaan para makatawid ka rin sa kabila. Ngayon, siyempre, pag doon ka sa gilid, may peligro din na pag dumaplis yung paa mo, mislide ka, malamang sa tubig din ang bagsak mo. Ngayon nga, yung sinusundan kong dalawa na lumundag kabataan pa. Akala ko mga idol, kaya kong lundagin. Although nakaya ko nga, pero hindi kayo maniwala, pag lundag ko, muntik akong madapa. Nagtupaklong. Kung sumablay ako at nadapa ako, malamang doon ako damputin sa tubig. Ang dumi pa naman ng tubig at ang baho. Galing sa ulan siguro yun, dahil baha Ang itim ng tubig, marumi. Kaya doon ko nalaman, mga idol, na totoo pala na kapag ikaw ay nagkakaedad na, malakas lang ang isip mo, pero yung katawan mo, may pinagbago na. Isip mo lang ang malakas. Sa tingin mo lang, kaya mo, pero pag ginawa mo pala, doon mo malalaman na may pagbabago na. Nilundag ko. Nalundag ko naman siya, kaya lang, siyempre one step,
isang paang itatawid mong gano'n, ilulundag mo yung isang paa mong gano'n, at yung isang paa mo ang lalapat doon sa kabilang, yung tapakan na kulay puti na bato. O, simento yata yun. Muntik akong sumablay mga idol, oh. Kung nadapa ako dun, palagay ko, sigurado, dun ako damputin sa tubig na baha eh. Mabuti na nga lang kamo, naitukot ko kagad yung isang paa ko. Paglundag ko ng ganun, naitukot ko kagad yung isang paa ko. Ginaya ko kasi yung dalawang kabataan na lumundag, tig isang paa lang ang nilundag, yung isang paa ang tumapak. Ginaya ko yun. Hindi na pala pwede yung ganun. O, pero kung bata-bata pa ako, wala yung panis yun sa akin. Doon ko mga idol nalaman na may pagbabago talaga pag ikaw naging senior na. O kaya ito, advice ko sa mga kapwa ko senior, no? Yung mga dati nyong ginagawa na kaya nyong gawin, nung kabataan nyo pa, huwag nyo nang gagawin. Dahil sasablay kayo, sigurado. Dahil ako, yung dati kong ginagawa nung kabataan pa ako, sinubukan kong gawin ngayon, yung nilulundag na yun, nag-1 metro lang naman eh. Eh, yung kabataan ko, panis yun. Sisiw sa akin yun, pero nung subukan ko, doon ko nalaman, nagbabago pala talaga ang lakas pagka senior ka na. At maging sa mga buhatin, nasubukan ko rin. Dati yung isang sakong bigas, kayang-kaya kong buhatin yan, kahit wala akong kaatang. Pero ngayon, kahit iatang sa balikat ko, medyo talagang mabubuhat mo, pero yung tuhod mo, yung mga paa mo, iba na ang timplada, malambot. Oo, hindi na kagaya ng dati. Yung paa mo naman ng lalambot. Pagkakbang mo, para ka nanginginig eh. Ganun. Pero, mula 60 hanggang 65, kaya ko pang gawin yung mga ginagawa ko noon. May lakas pa talaga. Pero pagdating mo ng mga 66 pataas, edad ko 68 na eh. O kaya mga idol kapag kayo umiidad na ng mga 67, 68, huwag nyo nang gagawin yung dati nyo ginagawa. Peligro, may peligro. O, kaya advice ko lang sa mga kapwa ko senior, maging sa mga kabataan na papuntang senior, pag edad mo ng mga 50, pataas, medyo alalay ka na. Dahil kasi, merong iba nga kagaya nung kasabay ko, si Tony. O, matanda sa akin yun, umiidad ako ng 62 noon, kasi senior ko lang. 62 edad ko noon. Yung kasama ko si Tony, mas bata sa akin yun. 58 lang yun. Isipin mo nung nasa nasa Bigan, nung dinideliver yung bus, yung bigas, may mga kasama kaming kabataan, pero mga hindi pa siya talaga, kumbaga, minor de edad pa, pero may lakas na rin konti. Hindi lang nila kayang buhatin talaga yung isang sako. Sabi ko kay Tony, Ton, buhatin mo na. Sabi niya, naku boy, hindi ko na kaya yan. Bata ka pa. Kahit na, sabi niya, nabawasan na yung lakas ko. Sabi ko, sige, atang nyo sa akin. Sabi ko sa dalawang kabataan, atang nyo sa balikat ko. Ayun, doon ko na-obserbahan. Basta mga ganun pala, kaya pa. 60 hanggang 62, wala. Kaya pa eh. Ayaw, nabuhat ko pa. Pinasok ko rin sa loob. Tapos, hindi na ba ako mag-isa? Wala akong katuwang. Kaya, na-obserbahan ko, pag edad mo ng mga 60 hanggang 65, nagagawa ko pa. Yung kaya kong gawin, nagagawa ko pa. Nito nga lang, nung umidad na ako ng 68, doon ko na-obserbahan. Talagang hindi na pala. Dati hindi ako naniniwala na nagbabago. Kasi nga, hanggang 65, nagagawa ko pa yung kaya ko eh. Kaya kong gawin eh. Pero ito, nakaraan lang mga 3 weeks ago, nasubukan ko. Nilundag ko yung dapat lundagin. Muntik akong sumablay. Muntik akong madapa. Malambot na talaga pala yung hita mo, yung binti mo, malambot na. Hindi na kagaya ng dati na matatag. Kaya nga yan, ang advice ko lang lalo sa mga kapwa ko na senior. Pag umiidad ka na ng mga ganong edad, umpisa yan sa 68 o 67, 68, medyo talagang malaki na pagbabago. Malakas lang ang isip mo, sa tingin mo lang kaya mo, pero yung katawan mo talaga unti-unti na palang bumibigay. Bumibigay na. Pero yung isip ko, malakas pa ako. Ganun pala, tama yung sinabi sa akin nung isang kaibigan ko na senior na rin siya, pero mas matanda siya sa akin. Sabi niya, mag-ingat ka na unti-unti dahil yung mga kaya mong gawin, hindi mo na magagawa ngayon. Akala ko hindi totoo yun.
Sa isip-isip ko lang, ikaw, wag mo ako gaya sa'yo. Pero nung naobserbahan ko, totoo pala. Ang katawan natin, unti-unti bumibigay na pag may edad ka na. Totoo yun. Kumbaga, yung sinasabi na back to second childhood. Katawan mo lang naman ang bibigay. Pero kung talagang malakas pa ang isip mo, tulad ako, talas pa isip ko eh. Malinaw pa mata ko, malakas pa pandinig ko. Katawan nga lang talaga. Pero hindi kagaya ng iba dyan, talagang pag dumating na sa ganung edad, Alzheimer na. Yung iba ulianin, ganun. Pero ako naman, awa ng Diyos, hindi naman. Kasi kaya ko pa magbasa sa Facebook eh. Yung mga chat, mga chatting, kaya ko pa. Kaya nga lang talaga, naobserbahan ko lang yung katawan ko. Yung pala, ang katawan ng tao nagbabago. Bumabalik sa pagkabata, yung kung gaano yung bata ka pa na wala kang masyadong lakas, ganun. Ganun ang mangyayari. Kaya mula noon, napatunayan ko, bumabalik talaga sa pagkabata ang tao pag matanda na. Lalo siguro yung mga umidad na ng mga 70, 80. Yun, talagang siguro, wala na talaga sigurong ibubuga yun. Kaya, lalo palipas na yung sinasabi na pauwi ka na sa takip silim. Totoo pala yun. Kaya yan mga idol advice ko lang sa inyo. Pag edad mo ng 50, obserbahan mo na yung katawan mo. Meron nga dyan hindi pa umabot ng 60, talagang wala ng lakas. Kagaya nga nung kasama ko, si Tony. Wala pa siyang 60 noon. Samantalang ako, 62. Mas malakas pa ako sa kanya. Ganon. Kaya mga idol, yan, ang topic ng ating kwentuhan tungkol dyan sa ganyan para sa mga senior. Ganon din sa mga patungo na sa senior. Kasi lahat naman tayo patungo ron umpisa sa pagkabata patungo ka talaga sa pagkamatanda Di ba, tama? Kaya nga, shoutout sa inyo mga idol. Yung mga idol ko dyan, mga kabataan pa. Okay pa yan, kaya nyo pa, malakas pa talaga kayo. Pero yung mga idol ko dyan na dumarating na rin sa puntong takip silim na tulad ko, wag nyo nang gagawin. Yung mga dati nyong ginagawa nung kabataan nyo pa, wag nyo nang gagawin pagdating mo ng 60. 60 lang, medyo. Yung iba, 60, wala na masyadong lakas Marami akong kasabayang senior, yung iba 60 lang. Hagdanan lang, paakat, hirap na. Yung mga overpass. Ako naman, kahit pa paano, yung overpass, kaya ko pangakatin. Kaya. Hindi pa naman ako kagaya ng iba na talagang i-stop over mo na. Mga ilang baitang hakbang, pahinga. Ako naman hindi. Kaya kong akatin ng tuloy-tuloy. Nung bata-bata pa ako, yung mga ganyang yung flyover na yan, hindi ako kontente nung pa isa-isang step. Tigtatatlong baitang ang laktaw ko dyan, paakyat, para madali. Pero ngayon, sinubukan ko, hindi na. Yung 3 baitang laktaw, 1, 2, yung 4 baitang kahahakbang, hindi ko na kaya ngayon. Kaya nga, naniniwala na ako may pagbabago. Yung 2 baitang siguro, distansya, kaya ko pa. Magdidistansya yung 2 baitang. Pero yung 3 baitang na hinahakbang, hindi ko na kaya ngayon. Kaya yan, naobserbahan ko na nung pag talagang kagaya ko, 68 na ako 2 taon na lang, 70 na rin ako. Baka pagdating ko ng 70, lalong hindi ko na kaya siguro yun. Pero malalaman pa rin natin yan dahil makakarkunan mo naman yung sarili mo Pero sa totoo lang pala, isip mo, kapag talagang malakas pa ang isip mo, pakiramdam mo lang yun na pati katawan mo malakas. Pang isang mga buhatin ngayon, naobserbahan ko na rin. Yung 25 kilos nga lang, kalahating sakong bigas Kaya ko pa naman buhatin. Kaya ko pa. Pero siguro mga 15, hindi ko na kaya. Manginginig na ako niyan. Kahit siguro atang sa balikat ko, baka hindi ko na may hakbang yung pa ako. Pero yung mga 25 kilos, kagaya nga kanina, yung dala ng misis ko na galing sa tricycle, 25 kilos, wala yun, panis pa sa akin. Kaya ko pa ipagwagwagan. Pero yung mga 50 siguro, hindi ko na kaya. Kaya ngayon mga idol sana kahit papaano sa kwentuhan natin ito nakakuha kayo ng sistema tungkol sa pagiging senior. Dahil ako nga, senior na nga 68 na ako 2 years na lang, 70 na. Kaya pala yung iba kong kasabayan na senior, kaidaring ko talagang nasa bahay na lang, paupo-upo na lang. Pero ako naman kasi, kahit pa paano, nag-exercise ako meron akong dumbbell sa bahay may dumbbell ako. Yung sukat ng dumbbell ko, 12 pounds, hanggang 20 pounds.
Oo, nagdadumbbell ako. Kaya kahit papaano naman, yung lakas ko, bagamat na bawasan na, hindi naman ako tuluyang nalulugmok. Hindi kagaya ng mga ibang kasabayan ko na mga senior na walang exercise, yun talaga. Oo. Talagang, pag ako nga nagbabike, yung mga nakakasalubong ko, yung kagaya nung dati kong kasama sa MAPSA, si Ardo, sabi niya sa akin, buti kaya mong pang magbike. Sabi ko, oo, bakit ikaw? Naku, sabi niya, hindi ko na kaya yan. Bakit naman ka ako? Wala na may edad na tayo hindi kami nagkakalayo ng edad nun. Pero sabi niya, hindi niya siya yung nga lang daw flyover, yung hagdanan sa flyover hirap na siyang akyatin Pero ako, awan ng Diyos naman, kaya ko pa akyatin. Kumbaga, may konti pa akong lakas na natitira. Kaya lang talagang yung mga dati kong ginagawa ng mga pwersahan, hindi ko na kaya. Ayoko na, yung lulundag yung sa ganon, ayoko na ulitin yun. Naobserbahan ko na Baka paglundag ko, sumablay ako. Ayun kung sumablay ako nun, sa tubig ako dadamputin nun. Mabuti na lang, kung halimbawa, may mga maawa sa'yo doon, itayo ka. Kung wala, dilupasay ka rin sa tubig. At saka siguro, walang dadampot sa akin doon dahil kasi unang-una, ang baho ng tubig, ang dumi. At saka kung mga nakasapatos yung kasabay mo, lulusong ba sa tubig ko para itayo ka? Siyempre, hindi. Bahala ka tumayo sa sarili mo. Di ba? Tama? Kaya nga, advice ko lang sa mga kapwa ko senior kung inakala nyong malakas pa kayo, yung isip mo lang ang malakas. Kaya mo sa tingin mo. Pero pag ginawa mo, kasi nangyari sa akin yan, sa Quezon City, may baha, tapos may mga step-step na simento. Yung merong isang step doon na malayo, may gitsang metro. Yung kasabay kong dalawa, dinundag yun. Ginaya ko. Puti, hindi ako sumablay. Ganun, kaya advice ko lang sa inyo mga idol, yung dati yung ginagawa, huwag nyo nang gagawin pagka kayo nasa tamang edad na. Yung nasa, kagaya ko, senior na. Ganun, kinukwento ko nga doon sa, kaya nga mga idol, sana kahit paano, nakakuha kayo ng konting idea sa pagiging senior. Dahil in the long run, kung kayo bata pa, darating din kayo, magiging senior din kayo. Okay sana kahit paano, nakakuha kayo ng konting idea sa pagiging senior. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online TV channel. Muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Mga idol pero kung bago ka pa sa channel kong ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman maging updated ka rin sa ating mga video. Marami pa ako ikukwento sa inyo tungkol sa sistema ng pagiging senior. Isa lang yan sa mga naging karanasan ko bilang senior. Kaya sa mga susunod natin video, ay ikukwento ko pa sa inyo yung iba pang mga sistema ng isang pagiging senior. Kung may comment ka naman dyan, lagyan mo na sa comment section. Kung may mga gusto kang itanong, lagyan mo na dyan sa comment section. Kung gusto nyo naman mga magpabati, ganun din. Yan lang, sa comment section lang. Sana may natutunan kayo kahit konti sa ating maikling kwentuhan. Salamat din ng marami at sinamahan nyo ko sa maikli nating kwentuhan ito. Mga idol, shoutout po muli sa inyo. Muli kong binabati yung mga bagong nagwagi dyan itong nakaraang eleksyon. Congratulations sa inyong lahat, mapabarangay captain o mapakagawad, saan man kayong barabarangay, ay binabati ko kayo ng isang congratulations. At sana, pag kayo nanunungkulan niya, kung ano man ang mga naging panukala nyo, tuparin nyo ito para sa inyo mga kabarangay. Diba? Tama? Hanggang sa muli. Paalam!